Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 231 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita nga sa atin ang pinakabase ng Cult of Wraiths kung saan ay ating masisilayan etong leader ng mga insekto ng Grey Forest na nagngangalang Cray na inilahad ang kanilang pagsalakay na isinagawa sa kuta nitong mga manlalaro at malungkot na inilalahad ang kanilang naging kabiguan na sinisisi pa nga ang hindi pagtulong ng mga orc na nabibilang sa Black Hill Tribe na hindi na gusto ang marinig ditong si Relicy. Naguguluhan nga rin ito buhat nang hindi nga raw tumutugon sa kanyang tawag etong si Tarachen kung kaya't nag-atas nga siya sa kanyang mga alagad na puntahan ang kinaroroonan nitong Black Hill Tribe. Pagkatapos noon ay tila ba nakadama siya ng pagkabagot at ninais na magpahinga muna matapos ang aksyong kanyang isinasagawa. Plano nga sana niyang umidlip muna ng kahit 5 minuto lamang. Subalit may isang boses ang talagang gumulat sa kaniya habang isinasaad na bagamat tinatamad siyang kumilos ay dapat niyang ikonsidera ang benepisyong kanyang posibleng makuha na 100 taong walang anumang utos na matatanggap matapos lamang maisagawa ang misyong iniatas para sa kanya nitong si Gantafer. At ang individual na nagpayag nga nito ay ang babaeng demonyong nagngangalang Remya. Hindi nga nagustuhan nitong si Relicy ang pagsulpot nitong babaeng demonyo at natanong nga ito kung ano ang kanyang pinakapakay sa nasabing palapag. Sinagot naman siya nitong si Remya na siya nga daw ay ipinadala nitong si Gantafer sapagkat nakasisiguro nga daw siyang sadyang iiral ang katamaran nitong si Relicy kagaya ng kanyang pangalan. Tila ba nayurakan naman ang dignidad nitong leader ng Cult of Wraiths at galit ngang isinaad na huwag nang mag-alala pa etong kanilang mga higher up sapagkat hindi na rin magtatagal at kanilang matatapos na ang misyong nakaatas para sa kanila na pinagdududahan lamang nitong babaeng demonyo. Ninais nga rin nitong si Relicy na ihayag ang kadahilanan kung bakit sadyang tinatamad siya sa napakaraming bagay para dito sa demonyong si Remya. Ayon nga sa kaniya ay dahil pinag-aralan at nagsaliksik nga daw siya ng gusto kung papaano makalilika ng isang kapaligirang magagawa niyang maging tamad. Ito nga raw ang kanyang pinakarason kung kaya't nalikha ang tinatawag na Cult of Wraiths, gayon din ng Antichrist Chalice. Binigyang diin nga rin nitong si Relicy na hanggat ang Antichrist Chalice ay nasa ligtas na pangangalaga ay hindi kailanman mauubos ang kanyang mga alagad at tanging ang mga Diyos lamang ang makagagawang talunin ang mga ito. Napukaw naman sa nasabing pahayag etong atensyon ng demonyong si Remya at ninais na malaman kung nasaan ito sa kasalukuyan. Subalit hindi naman ito kaagad inilahad ni Relicy at tanging ipapakita nga lamang daw nito sa kanya oras na tumulong etong babaeng demonyo sa misyong kanyang isinasagawa. Dagdag pa nga nitong si Relicy na hindi ba't inihayag nga raw nitong si Remya na madali lamang niyang mahuhuli etong saintess na si Teresa. Subalit malamang ay ganoon din lamang ito para sa napakaramit walang katapusang bilang ng kanyang mga alagad. Subalit para naman dito sa babaeng demonyo ay mayroon pa nga raw ibang paraan upang eto mismong saintess ang siyang tatahak sa kanilang kinaroroonan na sadyang ipinagtakang marinig at pinagdududahan nitong si Relicy. Subalit kampante naman etong si Remya na iyon ay kanyang maisasagawa. Muli namang ibinalik ang kwento sa kuta ng Black Hill Tribe kung saan ay makikita nating namamangha etong Dark Emperor sa abilidad at katalinuhan ng kanyang disipulo habang abala sa panguya ng pagkain. Lumapit nga sa binata etong si Tarachen at nangangambang inilahad na nagpadala nga daw ng isang mensahe para sa kaniya etong leader ng Cult of Wraiths. Dagdag pa nga nito na batay sa mensahe ay kasalukuyang nagsasagawa ng magkasamang pag-atake etong mga halimaw ng Grey Forest katuwang ang nasabing kulto upang paslangin ang lahat ng mga manlalaro gayon din dakpin ang isang partikular na individual at iyon nga daw ay isang saintess. Agad namang naunawaan nitong si Jinyuk ang nais na ipabatid sa kanya nitong si Tarachen at alam na ang tinutukoy nito ay walang iba kundi si Teresa. Ganon nga rin ang nasa isip ng kanyang guro na kaagad nagpaalala at nagbabala sa kanyang disipulo na kinakailangan na nilang magmadali. Subalit pinakalma naman sila nitong ating pangunahing tauhan at nakangiti pangang nawika na ang ganitong klaseng araw ng mga senaryo ay kaniya nang napagandaan. Doy ipinakita nga sa atin etong si Teresa na lubos na nabigla at sadyang mapipinta ang kasiyahan sa pagmumuka dahil nga nagpakita sa kaniyang kinaroroonan etong dakilang stalker ni Jinyuk upang siya ay suportahan. Pagkatapos ay pinakita nga din sa atin ang naging interaksyon nitong binata gayon din nitong si Chun Yusong na talagang gulat na mapag-alaman na tinatarget etong dalaga ng masasamang loob. Ito nga raw ay tinimbre sa kanya ng arkanghel na si Gabriel mula sa ikalimampung palapag ng tore at planong gawing isang disipulo etong si Teresa. Sadyang nabahala nga itong kanyang dakilang stalker sa pahayag na kanyang narinig habang dagdag pa nga nitong binata
na kapag nagkataon nga raw ay magiging isang makapangyarihang sandata na lamang etong kanilang kaibigang babae na walang anumang emosyon o kaluluwang tinataglay at tanging susunod lamang sa kagustuhan ng Eden. Kaya't ano nga raw ba ang magiging pagpapasya nitong si Chun Yusong at kung manunood na lamang daw ba ito sa isang tabi habang ang nasabing panganib ay nangyayari. Kasalukuyang sinimulan na nga nitong idispatcha ang lahat ng mga halimaw sa kanilang kinaroroonan gamit ang kaniyang kakayahan sa paggamit ng soul-chasing sword. Lumapit nga siya sa direksyon nitong si Teresa at seryosong inilahad na kanila nga daw munang lalabanan ang lahat ng mga nilalang na naroroon hanggang sa makatakas at makalayo ang lahat ng mga kasamahan nilang manlalaro. Kasabay ng pagbibigay diin na hindi rin siya nito pababayaan na talagang nagpaantig sa damdamin nitong dalaga. Sa kabilang banda naman, ang pagsalakay nga nitong Cult of Wraiths at ng ibang mga halimaw ay binabalanse nitong ating pangunahing tauhan. Aniya, sa ngayon nga daw ay kampante siya buhat ng kasakasama nitong si Teresa, itong kanyang dakilang stalker. Alam nga din niyang ang leader ng Cult of Wraiths na si Relicy ay nasa ilalim ng pangangasiwa nitong demonyong si Gantafer. Kung kaya't nakatitiyak siyang ito nga daw ang individual na may pakana ng lahat ng mga ito laban sa dalaga. Tuluyan na nga niyang napagpasyang kumilos na rin upang ipakita aniya sa nasabing demonyo kung ano ang mangyayari oras na siya ay kinalaban, gayon din ginalaw ang mga taong mahalaga para sa kaniya. Sa ibang dako naman ay ipinakita sa ating matagumpay ng nakalabas patungo sa tarangkahan ng ika-20 palapag ng tore, etong ibang mga manlalaro kabilang na dito etong si Maria. Inatasan nga niya ang lahat na maging alisto sa anumang posibleng mangyari habang ang isa niyang subordinate na naroroon ay mabilis na inihayag sa kaniya na halos 70% na sa kabuuang bilang ng mga manlalaro ang matagumpay na nakalabas sa tarangkahan nitong nasabing palapag. Ikinalugod nga niya itong marinig, subalit natigilan naman siya at agarang nagmasid, gayon din itinanong dito sa kanyang kasamahan kung nasaan sa kasalukuyan etong si Faiden. Ipinakita nga sa atin ang nasabing manlalaro na patuloy pa rin pumapaslang ng napakaraming mga halimaw sa loob nitong ika-20 palapag ng tore. At nang matapos nga niyang maidispatcha, ang lahat ng mga naroroon ay bagya siyang nagpahinga at napagtanto na bagya siyang napalayo sa iba niyang mga kasamahan at kinakailangan na niyang bumalik sa mga ito. Subalit bago pa man siya tuluyang umalis, ay muli siyang nakarinig ng isang mahinang kaluskos mula sa likuran niyang bahagi. Kung kaya't agad nga niyang inihanda ang kanyang sandata at mabilis na tinahak ang pinagmumulan nito. Ngunit laking gulat nga niya noong kanyang mapuna na hindi ito isang halimaw, bagkus isa ring manlalaro na lubang takot at humihingi ng tulong mula sa kanya. Paliwanag pa nga nito na siya ay kabilang sa supply unit habang mas minabuti naman itong si Faiden na humingi ng paumanhin dahil sa kanyang naging pagkilos na isinagawa. At pinuri etong babae, buhat ng matagumpay siyang nakaligtas mula sa napakaraming halimaw na umaatake sa kanila. Gayon din binigyan nga niya ito ng isang healing potion at inatasan ang nasabing babae na tahaki na ang tarangkahan ng ika-20 palapag ng tore upang makatakas at mailigtas ang sarili. Hindi nga nagtagal at muli siyang nakadama ng panibagong panganib sa kanilang kinaroroonan at binalaan etong kanyang kasamahan na huwag munang lalayo sa kanyang likurang bahagi sapagkat aniya etong mga nilalang na nasa kanilang harapan ay ang mga klase ng basurang dapat niyang idispatcha. Mabilis nga niyang inactivate ang kanyang skill at sinimulang labanan ang lahat ng mga nasabing halimaw. Subalit sa gitna nga ng kanyang pakikipaglaban ay bagya siyang nahinto buhat ng kanyang makitang binitawan nitong babae ang kanyang ibinigay na healing potion kasabay ng kakaibang pangngiti nito kung saan ay ating masisilayang nagsimula itong magpalit ng kaanyuan at ito pala ay walang iba kundi ang babaeng demonyo na si Remya. Inactivate nga nito ang kanyang skill na Nightmare Charm na tanging gumagana lamang sa mga lalaking kanyang nagiging target. At gamit nga ito ay tuluyang napasailalim ng kanyang kontrol etong si Faiden. Pinuri nga nitong babaeng demonyo ang matinding galit na nararamdaman nitong manlalaro na kaniyang kinokontrol at kasabay na inatasan etong si Faiden na sumama sa kaniya sapagkat sa kasalukuyan nga daw ay kanila nang dadakpin etong saintess na si Teresa mga master.